Hapon na naman, nagpapausok si Brad, oh. Ang sarap makita yung mga ganitong pangyayari, yung magpapausok ka dito sa ating probinsya. Merong alaga at merong mga gulay. Kaso yung ating gulay hindi pa namumunga. Magkahalas 4 na. Bumisit ako dito. Pagkatapos kong mag-edit at mag-upload ng ating video, bahala ko pa sanang magtrabaho kahit Biyernes Santo para malaki yung ating magawa. Bukas, ang plano ko dito, i-chinsa ko yun. Puputulin yung mga tuod. Dabang tawag sa inyo nito. Ang tawag dito sa amin ay tuod. Yung iba, kaya nang itulak. Pero yung iba, ang titigas. Marami kasi dito sa gilid ng ating triangle house. Oh. Kasi ang gusto kong mangyari, mula dito paikot sa ating triangle house, tataniman yan ng Bermuda or Carabao grass para malinis tingnan at maganda. Tapos sa part na yun, sa mga gilid, gulay, saging, at dito, yan yung ating mga alaga. Hanggang doon, paikot yung ating mga alaga. Kung magkakaroon tayo, kambing, kung susertehin, kalabaw, at baka. Ganun yung ating plano. Kung titingnan ko, parang maliit na lang yung tatabasin na damo, pero pag ginagawa, ang dami pala. Brad, wala nang itlog? Wala nang itlog? Ha? Yung dalawang itlog ng Guinea o Bengala, pina-incubate ko. Nandoon sa bahay, in-incubate. Nandoon ba yung ating alaga? Ito yung ating Peking duck. Mayroon tayong parating na 50 ulit na Peking duck. Nag-message na sa atin from Calbayog pa yon. 6 hours ang biyahe papunta sa Calbayog to Tacloban. Pagkatapos tatravel ako mula dito sa amin, almost 45 minutes hanggang 1 hour papunta sa Tacloban. Doon ko ipipick up yung Peking duck. Pero sabi niya, nakapila kasi mga kaparmers. Nang namatay yung 40, nag-order ka agad ako. Kasi yun nga yung gusto kong paramihin dito, kasi gusto ko magbinta ako ng sisiw dahil bibihira lang dito sa Leyte ang meron. Kumain na yan, tapos na. Yan yung ating mga natapos. Parang gusto kong tabas ng damo kasi walang araw, malamig na yung panahon. Para sa akin, ang sarap sa pakiramdam na nandito ako sa aking munting farm. Alam niyo kung bakit? Doon kasi sa bahay, maraming lumadaan, ingay, sumasakit ang ulo ko. Dito mas maganda. Alam niyo kung bakit? Ang iyong maririnig ay mga huni ng iyong mga alaga, huni ng mga ibon, minsan pagaspas ng mga dahon. Parang kanta lang yan Yan po, ang kapal ng fern. Mayroon nag-suggest, maganda daw yung tansi, yung nylon. Pero sinubukan ko yan, hindi kaya pag makapal na damo. Pag ganito na parang plaza, Carabao grass, maninipis na damo, pwede. Pero pag makapal, hindi ho pwede. Ito yung ating mga coconut dwarf. Humina yung pagtubo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ang nangyari dito sa ating coconut dwarf, noong nasa abroad pa ako, si Kuya JR ang nagbantay dito. Ang ginawa namin na technique, para hindi kainin ng kambing yung mga nyug na yan, nilalagyan yung dahon ng dumi ng kalabaw. Hindi nga kinakain.
Pero pagdating naman sa pagtubo, medyo mahina. So ang nangyari ganyan, pero yung iba doon, malalaki na, tsaka doon, malalaki. Dito lang sa may gitna, malapit sa bahay ng ating mga alaga, ang mahina sa pagtubo. Kasi itong nangyari mga ka-farmers, habang ako nasa abroad, nasa Qatar, pinagplanuhan ko yun. Pagtatanim ng saging na saba, dahil alam kong magagamit yan. Pagtatanim ng mga coconut dwarf, pagpatanim ng madre de agua, madre de cacao, paikot ho yan, mayroong tanim. Kaya pag uwi ko dito sa amin, mayroon na tayo na harvest, mayroon na tayo nakapakain. Maraming beses na tayo nakapag-harvest ng saging na saba at madre de agua. Ito lang yung hindi natin na-harvest, yung coconut dwarf. Pero simula nang umuwi kami ni Mrs., gumanda na yung dahon. Kasi ang ginawa namin, palagi kami nag-i-spray ng insecticide. Ngayon, gumanda na yung dahon. Ayan o, walang sakit yung dahon. Ito yung mga panahon na hindi pa kami umuwi. Pag wala kasing spray, bata pa lang, mga ganito pa lang, or nandun pa sa loob, tinutusok na yan. Kinakagat ng insekto. Iwan ko yung anong tawag dyan, stem borer ba yan? Pa-comment na lang kung anong tawag sa insekto na yan na kumakain ng nyog or sumisira. Tinutusok habang bata pa. Paglabas niya, ang nangyayari, magiging ganyan. Dahan-dahan kakainin ang dahan-dahan kakainin yung dahon. Dahan-dahan malalanta. Mas mainam na isprayan natin, katulad dito. Mula dito, maganda na. Kasi pagdating ko mismo, pina-sprayan ko yan. Lahat, simula na nag-spray, ang lumabas na dahon, ayan, green na. Kasi yung mga insekto na dapat titira doon sa talbos, tutusokin. Kasi yun ang gustong-gusto ng mga insekto. Yung talbos pa lang, tutusokin nila yun. Kaya paglabas, yun, dahan-dahan na mamamatay. Yung isang manok, nakalabas yung isang native. Jigger! Come, Jigger! Jigger! Ito si, Dexter. Si Agri, namatay. Alam niyo kung bakit? Mayroong kinamada na ang tawag dyan, kahoy, gagawing komposte, umakyat doon, gumigiwang yan. Pagdating dito ni Brad, hapon, wala na. Tinapon. Sayang. Kaya ang nabuhay, Dexter! Si Dexter at saka si Jigger at saka si Agri. Ayan ang nabuhay. Kawawa naman. Namatay si Agri. Yung may balat sa noo, namatay. Yan. Ito si Dexter. At ito si ayan si Jigger pala yan, yung brown. Ito si Dexter. Pinapasanay ko yan. Yung ating isang native na manok, pasaway. Yan ang umuubos sa pagkain ng ating alaga na aso. Si Brad, yan yung mga tanim na okra, pinidiligan. Katatapos pa lang magdilig doon sa kabila, yung upo at saka kalabasa. Gusto kong dagdagan pero tinatapos ko muna yung ating pagtatapos ng damo para malinis, para kitang-kita lahat maganda. At pagkatapos niyan, lilinisin lahat ng mga kahoy, pupunta sa gilid, puputulin. Sana inshallah bukas matapos. Yan yung mga tuod ang tawagin, tatanggalin namin bukas. Focus kami dito. Sana mangyari ang dapat mangyari.